So itong power station na to, madalas talaga namin nagagamit kasi dito sa probinsya namin, madalas ang brownout, lalo na pag mga madaling araw, ganyan, biglang nagba-brownout. Tapos, ang hirap, lalo na pag may mga bata, kasi hindi makatulog pag walang electric fan. So, pag nag-brownout bigla, ito, nasa kwarto lang to, ah, nagagamit namin agad. Kasi pwede talaga sa loob ng kwarto to kasi wala namang usok to, hindi naman to maingay. So, gamit na gamit namin to, itong power station na to. So, after 1 year, ano na bang ano niya? Ano na bang ganun pa rin ba yung performance nito? Nagbago ba? So, hindi naman nagbago, ganun pa rin after 1 year. Siguro nagagamit namin to ah mga 4 to 5 times a month, ganyan. Nagagamit namin tong power station. So, ganun pa rin naman yung mga ano to, yung functions nito, no? Dito sa gilid, meron pa rin siyang LED light. So, pag nag-brownout sa kwarto, tapos kailangan kong gamitin bigla, ito, inaangat ko lang kung ganyan para makikita ko yung ano, kung saan ko isasaksak, yan, paano ko yun. Yan. Dito sa kabilang side, wala naman to eh. Dito lang. Tapos ito yung pinaka-control board niya, yan. Ito yung power inverter, ito yung turn on niya. May mga nagko-comment dun sa video na ginawa ko na pag in-on daw, meron daw malakas na sound, parang sumisipol ng malakas. Hindi ko alam kung anong sira nun, pero itong sa akin kasi pag in-on ko, wala naman siyang ingay. Ayan. Sobrang tahimik niya. Meron siyang konting ingay na naririnig mo pagkatahimik, pero pagka may electric fan ka o medyo malayo ka na, hindi mo na maririnig yung sound ng fan niya. Kasi may fan yan sa loob eh. Yan yung nagpapalamig dun ng baterya dun sa loob. So yun lang yung naririnig ko, pero yung matining na tunog wala. So ito yung on niya, tapos meron siya ditong dalawang outlet. Yan, na 220. Ito 800 watts to eh. Tapos ito yung display niya. Ito yung charging port. Tapos meron siya ditong 12 volts na cigarette socket. Yan. Ito hindi ko to ginagamit eh. Kahit isang beses di ko pa nagagamit to. Tapos meron siyang USB dito. 3 USB. Yan. Tapos dito may button para palitan mo yung display. Ito pag on mo. Yan. Yung voltage agad yung makikita mo. Tapos yung 62 Hz, standard naman yan. Yung watt, naka-zero siya. Kasi wala pa nakasaksak. Tapos yung BDC, ito yung battery. Yung battery, kung ilan na lang siya. So, dapat, hindi to bababa ng 11. Yan. Yung advice sa akin ng Greenfield na dapat daw hindi siya bababa ng 11. Kasi pag bumaba na siya ng 11, mas sira na yung baterya niya. Kaya ang ginagawa ko lang dito, every time na gagamitin ko to, kahit na sandali lang, charge ko agad. Ganun. Yan. So, try natin magsaksak. Try natin isaksak itong electric fan. On. From 16 inches na watts ba ito? 65 watts na electric fan. Yan. Yan, naka-zero yung watts niya, no? Pag in-on natin to, ayun, binabasa niya kung ilang watts to. So, yan yung electric fan. Tapos, yung battery, yung remaining niya. So, hanggang number 3, kaya niya yan. Pero syempre, pag naka-number 3 yung fan mo, mabilis mauubos yung battery niya. Kaya madalas, pag nag-brown out ng madaling araw, naka-number 1 or 2 lang ako, sakasaksak siya. Yan, mga 3 to 4 hours na brown out, kaya-kaya niya.
Tapos after nun, pag may kuryente na, charge ko na siya agad. Yan. Ito naman, ginagamit ko lang naman talaga to sa electric fan. Tsaka sa cellphone, pag kailangan mong charge. Wala nang iba. Hindi ko to ginagamit sa ibang appliances. Pang brownout ko lang talaga to. Ay, ano, minsan sa router ginagamit ko to. Electric fan tsaka router. Yan, ginagamit ko siya. Lalo na pag kunwari may work from home ka, tapos biglang may brown out. Siyempre, kailangan mo na internet. Yan, saksak ko yung router at electric fan. Dito naman sa USB nito, kahit nakapatay ito, patay natin yung power niya. Yung tatlong USB, ano niya dito, socket niya. Kahit nakapatay yung ano niya, yung power niya, basta i-on mo yung USB, naka-green yan, pwede ka magsaksak dyan ng hanggang 3. Yun. Yan. Charging na siya. Yan. So matagal maubos yung battery nito pag naka-charge ka lang dito. Makakailang charge ka ng cellphone dyan. Kahit 3 cellphone. Nung nag-brownout dito ng matagal, ginamit namin ito pang charge ng mga cellphone. Ang tagal malobat. Ang dami naming charge na nagawa. Hindi pa rin siya nalolobat. Yan. Tapos ang pag-charge naman ito dito lang. Saksak mo lang dyan, tapos plug mo dun sa outlet. Once na nag-green na yan, full charge na. Yan. So ang ano ko lang naman dito, ang maintenance na ginagawa ko is ano lang, pinupunasan ko lang lagi. Make sure na hindi siya maalikabok. Tapos nakalagay ito sa loob ng cabinet. Pag kailangan ko lang siya nilalabas. Kasi hindi mo naman ito pwedeng buksan eh. Hindi mo pwedeng galawin yung loob. Kasi baka masira. Ayan, mawala na yung warranty niya. So, ang ginagawa ko lang dito, pinupunasan ko. Tapos, kunwari, hindi ko siya nagamit ng isang buwan, charge ko siya. Kailangan, kahit hindi mo siya ginagamit, charge mo pa rin. Yun. So, every month, charge ko to, gumagamit o hindi. Charge ko lagi. Kasi pag once na natuyo yung baterya nito sa loob, wala na. Sira na. So, kailangan, pagka bumili ka nito, tapos in-store mo, kailangan i-charge mo pa rin. Kasi pag hindi mo to charge, masisira to. So, yun ang instruction dyan. Tapos, pag ginamit mo, kahit sandali lang, i-charge mo na rin agad. So, ganun lang ginagawa ko dito. Kaya hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin. So, ngayon, tag-bagyo ngayon eh. Ang daming bagyong dumadaan eh. Kaya marami dito sa mga taga-Luzon siguro. Yung nawawala ng kuryente, ganyan. So, ito, pwede niyong bilhin to. May kamahalan nga lang to. Nabili ko to ng 40% off yata. Mga ganun po. Mga 14,000. Nabili ko to 1 year ago. Ewan ko lang ngayon kung magkano na. Ang bigat kasi nito eh. Hindi ko alam kung pag in-order mo to online, tapos diniliver, sobrang bigat nito. So, ayan, kaya hindi ko to in-order online. Binili ko to sa mall. Ayan, sobrang bigat eh. So, kung may mga bata kayo dun sa bahay, may maliliit na bata, yan, tapos, kailangan nyo ng power o backup power para kapag nag-brown out sa gabi. Yan, ito, pwede to. Kasi wala namang kaingay-ingay ito eh. Pwede ka pa magsaksak dito ng 2 electric fan. Yan, 2. Tapos,
convenient gamitin. Kagaya ko, meron akong anak na mga elementary. Pag nagbo-brown out, kailangan ng electric fan. So ito, yung ginagamit ko palagi. So magandang investment, may kamahalan lang, pero magagamit mo talaga pagka may mga ganyang tagbagyo na nagbo-brown out bigla. Hindi mo pa alam kung kailan ka magkakaroon ng kuryente. So ito. Tapos meron din tong solar. So nagtatanong, pwede daw ba ito sa solar? Meron tong solar, ayan, no? Pero separate yun na nabibili. Bibili mo siyang separate. Pero sa online, may nagbebenta nito, parang naka-bundle. Pag binili mo to, may kasama ng solar. Yan. Pero doon kasi sa mga mall, wala tong kasamang solar. Bibili mo siya ng hiwalay. So, yun lang. After 1 year, okay pa rin ang kanyang battery. Same pa rin, hindi naman nagbago. Basta i-maintain mo lang na mabuti. Huwag mong hayaang madumi. Huwag mong papabayaan ng matagal na hindi ginagamit. Huwag mong i-store ng mga 1 month na hindi mo tina-charge. So, kung hindi mo ginagamit, kailangan i-charge mo pa rin siya lagi para hindi masira yung baterya sa loob. So, ito na yung close-up niya. Yan. Yan. So, 800 watts power station, lead acid battery. Ayan. Tapos, ito yung close-up panel niya. Ito yung on. Yan. Tapos, yan yung volts, hertz, watts, tsaka yung battery. So, yan. Tapos yung USB. Dalawang socket. Tapos yung tunog ng fan. Ewan ko, naririnig mo yung fan niya. Tapos dito yung LED niya. LED light. Yan. Yan. May nakalagay dyan na warning. Remember to turn off the light power by closing the compartment when it is not in use to prevent draining of the battery. Yan. Kasi naka-on yan eh. Pag nakalimutan mong nakaangat lang ng konti yan, ganyan. No? Yan, ubus ang battery niyan, tuyo. So, kailangan nakasara talaga yan. Tapos, ito naman yung likuran niya. Ayan, yung likuran. Meron tong kasamang pang jump start ng baterya ng sasakyan. Yan. May kasama tong positive, negative pang jump start ng battery. Pero hindi ko pa nagagamit yan kahit minsan. So, yun.